Masaya po ako na yung dating bagay lang na pagkain na kinikrave ko noon, ngayon ay nagbibigay na sa amin ng magandang benta or kabuhayan. Ang family po talaga namin, mahilig po talaga magluto. Ang lola ko po, kabuhayan po nila nung nasa Maynila pa ay pagluluto din. Hanggang nung napunta po kami dito sa Zambales, nag-start po ang mama ko sa bahay-bahay. Naghahatid po ng mga ulam. Hindi lang pala si Mikey ang mahilig sa pagluluto, kundi ang buong pamilya nila. Kaya hindi nakapagtataka na sa ganitong kabuhayan siya napunta. Doon po kami nag-start na magtinda na ng mga ulam. Hanggang lumaki na rin po, nagkaroon na rin po kami ng mga catering. Nag-enroll po ako sa New Era University sa TESDA po ng commercial cooking. At doon po, nakapag-OJT po ako sa isang buffet. Marami pong cuisine doon na naka-assign sa amin. Pero yung Japanese cuisine po talaga yung nakakuha ng aking atensyon at namangha po ako dahil napakaganda po at precise ang kanilang pagpapagawa ng mga pagkain. Talaga namang napauwishi si Mikey at doon na nagsimula ang kanyang journey in serving Japanese food. Opo, nag-crave po na kumain at the same time nag-crave po na laging gumawa ng mga pagkain na Japanese, mag-roll ng sushi, mag-fry ng mga tempura, mag-create ng mga dish na kakaiba po na galing sa Japan. Ang paggawa po ng sushi roll, napakaganda, napaka-precise po nila sa pag-roll. Iba po yung passion nila sa paggawa ng pagkain. And doon po ako na namangha na, wow, ang galing naman ito. Talagang kailangan nilang i-practice, kailangan nilang pag-igihan para magawa yung mga bagay na yun. Kaya parang hindi po siya madali. Kailangan siya ng effort, ng practice. Kaya po, doon po ako nabilib kasi iba po talaga yung effort nila sa paggawa ng pagkain. Kaya mula sa kanyang mga cravings sa Japanese food, naging dream niya ito para maging kabuhayan balang araw. Simula po noon, mga 10 years after noon, hindi ko po makalimutan na one day magkakaroon ako ng ganitong food na i-share ko sa ibang tao. Pero at the same time, kayang i-afford ng mga tao na makakatikim sila ng authentic na Japanese food. At may enjoy nila na mula dun sa pagkain na yun, liligaya sila, magiging masaya sila. Para na rin sila nakapunta ng Japan. At last, dream came true! Binuksan niya ang isang Japanese cafe sunod sa pangalan ng kanyang baby na si Amari. Before namin po ito pinuksan, nag-training po muna kami sa paggawa ng ramen. Tapos yung sushi po, nag-training din kami. Tapos unti-unti na po namin na inaral yung menu, nanood po kami sa YouTube ng mga ideas, ng mga recipe. Tapos po, pinractice po namin. And then, nagpa-renovate din po kami ng cafe. Tapos yun na po, nag-open na po kami. Alam niyo ba, ang ramen ay isang noodle soup dish na orihinal na nagmula sa China at naging isa sa pinakasikat na pagkain sa Japan nitong mga nakaraang dekada. Ang ramen ay mura at madaling matagpuan, dalawang dahilan kung bakit isa rin itong mainam na pagpipilian para sa mga budget traveler. Without further ado, samahan natin si Mikey sa pag-serve ng ipinagmamalaki niyang ramen!
Ito po ang ating noodles. Meron po itong secret ingredient na kansoy. Ito po ay alkaline mineral water para po mas maging yellow and springy po ang ating noodles. Bali, paghihiwa-hiwalayin po muna natin siya bago po natin siya i-drop. At ito po ay lulutuin po natin ng 30 seconds lang po. Orasan natin ng 30 seconds. Habang niluluto po ay iangat-angat po natin para hindi po sila magdikit-dikit. Para hindi po sila na-overcook at masarap pa po siya pag kinain. Ang isa pa po sa pinakamahalaga yung noodles natin. Yung noodles natin, hindi pa kami gumagawa, pero ang aming supplier po ay Japanese. Ang noodles po, gawa po siya sa egg, sa flour. Meron pong special ingredient na ginagamit sa ramen noodles na wala po sa ibang noodles. Ito po naman ang ating soup na pinukulaan natin. Ito po ang ating mga pangpalasa. Ito po ay tare, ito po ay gawa sa mushroom at hibi para magkaroon po siya ng matamis na lasa. Ito po ang ating tare. Ito naman po ang ating seasoning. Ito po ang ating pangpalasa. Pagkatapos po natin ilagay ang noodles, lalagay na po natin kaagad ang sabaw para po mainit pa. Ito pong ating sabaw ay 250 ml lamang po. Sa paggawa po namin ng ramen, nag-start po tayo sa soup. Ang pinaka-main ingredient po ng ramen ay soup. Ang soup po namin, ang ginagamit po namin ay paa ng manok, leeg, mga buto-buto po. Sila po kasi yung mga malalasa talaga. Pag pinakuluan niyo po ng pinakuluan, lahat po ng flavor nila ay lumalabas. So, sa aming soup sa Amari, napaka-flavorful po ng soup namin dahil matagal po namin silang pinakukuluan. Pinapakuluan po namin silang mga 8 hours po sa mahinang-mahinang apoy, and then ang amin pong technique upang makuha namin lahat ng flavor ng buto ay biniblender po namin. Siguradong malasang-malasa ang soup ng ramen ni Mikey. Sabi nga, sabaw pa lang, ulam na. Ramen na! Paglagay po ng ating sabaw, ay aayusin po natin ang noodles. Papahiga po natin siya. Saka na po natin lalagay ang ating mga ingredients. Mauna po tayo sa leeks. Sa side. Ang ating mushroom. Ito din po. Ang ating itlog po sa gitna ng gulay. Ang isa pa po nating ingredient sa ramen ay ang egg. Ang egg po namin, ang ginagamit po namin ay yung extra small or small. Tapos pakukuluan po natin siya ng mga 3 to 4 minutes para po yung loob niya ay gooey pa po siya. Hindi po siya raw, hindi po siya malasado, pero hindi po siya yung buo. Tapos po ang ating corn. Ito po ang special sa ating Amari. Meron po siyang corn. Ito naman po ang ating chasu. Ito po ang pork na pinakulan po natin ng 4 hours. Tapos po, ine-next po natin doon ang ating chasu. Sila po yung pork sa gitna. Ito naman po ay pork belly. Tapos po, imamarinate namin siya sa salt and pepper. Tapos, i-roll po namin siya. Tapos, pakukuluan din po siya ng mga 4 na oras.
hanggang sa lumambot na po siya. Pagkatapos po nun, imamarinate namin siya. Kaya pala super tender sa bawat kagat ang chashu sa ramen. Talaga palang mahaba-habang preparasyon para ma-achieve yung perfect tenderness ng karne or chashu. Tapos po, ito po ang ating sesame seeds. Talagay po natin siya. Kailangan po ang sesame seeds natin ay toasted. Kasi po, hindi po lumalabas ang aroma niya pag hindi po siya natotoast. Ito naman po ang ating sesame oil. Ito po ay mabango at nagko-complement po talaga sa ating ramen soup. Kailangan po natin siyang i-torch para magkaroon siya ng additional flavor at para mas mainit po siya. Ito na po ang ating final touch. Ito po ay nori sheets. At ito na po ang ating finished product, Amari Signature Ramen. Ayan! Ready to serve na ang ating ramen! Let's eat! So sa halaga pong 1,000 pesos, pwede po tayong makagawa ng 6 na ramen bowl at maaari po natin silang ibenta ng 295 pesos pataas at more or less makakaroon tayo ng kita na 800 pesos. Noong una po, natatakot kami na mag-put ng effort, na mag-invest, tapos hindi naman siya papatok. Pero po kasi nakikita namin na ang Japanese cuisine po, ang Japanese tourists ngayon po talaga ay sobrang in demand. I mean, marami po tayong mga Filipino na gustong pumunta ng Japan para tumikim ng ramen, ng sushi. So, yun po yung isang factor na nakatulong sa amin para wag matakot mag-try. Dati po kasi na-establish na itong cafe. Pero, nag-fail po siya as a business because marami kaming error. Hindi po namin siya natutukan. Yung product namin, yung space po namin, hindi po namin naayos. So, ito po ay nag-fail po nung una. Maraming hindrances, marami din pong mga competition. Marami mang naging problema, pero mas marami pa ring dahilan para magpatuloy at wag sumuko. Nagkaroon na rin po kami ng strategy, ng plan, ng clear vision po. Marami po kaming lesson na natutunan. Katulad po ng marketing, tapos po yung pagpapaganda ng place. Yung customer service po kasi, poor po dati talaga. Hindi po namin siya natututukan dahil nga malayo po ang aming kusina dito po sa dining. So, medyo matagal din po ang pag-serve namin ng pagkain. So, from that mga mistake, natutunan po namin na magkaroon ng magandang customer service, tapos po ng fast service din po. Hindi po kami nag-give up kasi ito po talaga yung pangarap ko, pangarap namin as family. Parang nasa dugo na po kasi namin talaga yung pagluluto. So kahit walang masyadong kitain, basta masaya kami sa ginagawa namin. Pero syempre po, dapat po talagang kumita, pero dapat masaya ka din sa ginagawa mo. From cravings into dream, ngayon isa ng matagumpay na pinagkakakitaan ng pamilya ni Mikey. And alam naman din po namin na as long as gagalingan, ipuput mo yung effort mo, yung heart mo sa ginagawa mo, sa serbisyo mo, at the same time, quality yung pagkain at mura, hindi siya mag-fail. Mahilig din po kasi kami sa pagkain. So, lagi po namin nilalagay yung sarili namin sa magiging mga customer namin, ano magiging feedback nila sa prices, sa flavor. Nagpe-pray or nanalangin po kami na sana maging okay, sana makilala, sana tumagal, and sana tangkilikin ng tao. Sa bawat mangkok ng mainit na ramen nila Mikey, hindi lang ito simpleng pagkaing nakabubusog. Para sa kanila, ito ay kwento ng pangarap at pagsisikap. Mga pangarap na nagkaroon ng katuparan at naging tunay na biyaya sa kanilang buhay. Proud ako gumawa ng Amari Signature Ramen dahil trabaho ko to.